Nagasa ka. No? Okay, 10% na hiking, tapos mga 90% na mukbang. Pagdali na, Marek. Parang nilayasan ng tadhana ang mukha ni Inday Astrid. Naglulok daw siya ng mga galon at saka mga bunot. Kasi nagsakit-sakit man siya, tita. Hindi ko man gusto na iwanan siya. Pero kailangan talaga magpahinga siya sa bahay kasama si daddy. So hello mga tita and tito. So for tonight's video, babalikan natin yung kaganapan namin nung Lunes. Kasi actually nung Lunes is King's birthday. Yung si Lolo namin ba. Pero hindi lang kami nagpaalam-alam sa mga karamihan na may royal blood kami. Kasi gusto namin maging humble lang kami. Dahil nga public holiday, so of course may karapatan kami na magaliw-aliw. Kaya lang naman talaga ang buhay namin dito. So nag-usap-usap ang mga magkumaring kung saan na naman kami dadagyang at magbibighal. So si kumaring na isa, inusap niya ako kung sasama ba ako. Kaya alam naman nila na busy ako ba. Kaya diba dito na si Lola na puti. So inusap ko din sila hanggang nag-uruso-panay na lang kami. Yun. Ay, joke lang. So, nag-usap-usap kami ba na babalik kami dito naman sa National Park kasi mag-hiking-hiking nga kami. Nagplano kami na sisilutan namin yung aming sarili na mag-akyat dun sa tutok ng bundok. Salig-salig lang yan sila kay mga sexy sila. Ako yung tambok. So, hinapo ako niyan. Nagigilty man ako, tita, na iniwan ko si Astrid. Pero kasi mga ilang araw na din na maganda yung pakiramdam niya ba. So, ang sabi ng asawa ko, iwanan ko na lang sila dyan sa bahay para makapagpahinga para hindi din ma-stress ang aking katawang lupa. Kasi ang sabi ng mga kumari, maganda naman daw mag-akyat doon, okay lang sa mga bata. Pero naisip ko naman, tita, na alam niyo naman ako na very stress ang aking buhay. Palagi ako nagasigaw-sigaw kung kasama ko sa Astrid. Lalo pa, tita, na ako may fear of heights ako. Feeling ko pag nasa medyo mataas-taas ako na lugar, parang ginatawag ako nung sa baba ba. Lalo pa nung magtawid-tawid ako sa mga tulay-tulay, feeling ko parang may nagatawag sa akin ba na magtalon ako. Feeling ko ganyan palagi. So alam niyo naman, pag nandyan si Inday Astrid, ang level nun mga 250. So kung magtakbo-takbo siya, edi doon na talaga maimpas ang ginawa ko kasi hapuin ako niyan. Pagpasok pa lang namin dito sa National Park, tita, yung road namin dito is parang tinain na ng manok. Ikot-ikot-ikot. So, nahihilo na ako, ti. So, pag umpisa namin na akyat na ng bundok, feeling ko talaga yung aking, ang kaba ko, iba na talaga ang dating niya ba? Para magsabi naman ako sa aking mga kumari na, pwede dito na lang ako sa baba. Magantay na lang ako na magmukbang na tayo. Pero nung nag-start na yung hangin, tita, na medyo malamig na maganda sa feeling, ay, nagising na ang katawang lupa ko, parang nawala na yung mga kurug-kurug ng paa ko. At saka mabuti na lang din yung dalawang kong kumari. Inantay nila ako, inalalayan nila ako ba? Parang nag-chismis-chismis lang kami na feeling lang namin talaga yung nagtitake time lang kami ba? Wala kaming may nahabol na oras, ganyan. Pero sa totoong buhay talaga, hinapo talaga ako. Oy, nanginginig yung aking mga legs. Yan, kaon pa more. Pagdating mo naman sa taas, tita, sulit naman ang mga ilang minutong hapo mo, no? Kasi makita mo naman ang view ng kaganda-ganda. Makita mo yung view ng town namin, tapos yung mga island dyan, yung mga malalaking barko nga nagadaan dyan. Maganda. Kasama ko pa naman dito si ate, kahit na naiwan na si Inday Astrid at si daddy. Pero okay lang, uy. So excited lang lahat magpababa, tita, kasi alam niyo kung anong meron doon sa baba. Marami kaming baon ng mga pagkain. Doon magmumukbang kami kasi ang purpose talaga ng hiking na ito is mukbang. Ilang minuto na hiking, tapos mga 2 oras na kainan. Kaya may kanya-kanya kami mga baon, te. Ganyan, tingnan niyo ba kung gano'ng kaganda ang Australia, tita. Lahat ng mga tanim dito well preserved yan. Bawal yan ka magbunot-bunot dyan. May mga birds, may mga animals dyan. Ang kalaban ng talaga ng nature namin dito, tita, is yung sunog. Kasi minsan may mga wildfire ba ganyan. Kasi yung sa ilalim ng mga puno, puro yan lahat dry. So, kunting sunog lang yan, te. Mabilis yan mag-spread kasi lalo na dito pag malakas ang hangin. So, kung summertime, mag-limit ka talaga, kailangan mong malaman ang mga rules papasok dito sa sa National Park kasi di ba napalibutan ng kahoy, tita. So paano kung may sunog diyan sa gitna ng dalan, hindi ka na makalusot o susunduin na lang kayo siguro ng helicopter man diyan kung o susunduin kayo ng barko diyan sa kilid o ganyan. So nagmukbang na kami, tita. Tingnan niyo kung ano kadami mga baon namin dito. Kain-kain. Pagkatapos ng kain, tita, nag-fishing na naman sila ni tito. So tapos kami dito nagrampa-rampa kami dito sa hagdan. Nakita niyo kung gaano kaganda, tita, nang ginalagyan talaga nila ng mga stairs dyan para ma-explore ng mga tao yung sa baba. Hindi ka na mahirapan na mag-tumbling-tumbling sa mga kabatuan.
Very thankful talaga ako sa mga amiga ko. No? Very supportive din sila sa vlog ko. Diba? Pag sabi ko na, o ganito ang gagawin nyo magsabi niya, yes, go! Yung ating mga kaibigan, tita, hindi lang talaga yan sila basta-basta na kaibigan. Minsan, pamilya na yan ang turing sa isa't isa, no? Tsaka pinaka-importante dyan na mabait sila. Hindi na kailangan marami. Importante ang quality. O, tapos importante din dyan na mautangan mo sila ng pera. Maring! Ay. Hindi yan kompleto yung aming outing, tita, kung walang mga TikTok dyan, magpakita ng aming mga skills at saka mga talent dyan. So, kung sa inyo may mga hot babes kayo, andito naman sa amin yung mga anti-babes. O, may asim pa. Ay, sorry lang. So, pagkatapos namin ng mga TikTok at mag-fishing dyan, tita, pupunta na naman kami sa next destination. Kasi nga, medyo maaga pa naman, medyo ngit-ngit na ng konti kasi yung weather namin parang nagakusmod siya, na parang uulan, na parang hindi, parang ginadismenoria lang ang aming weather, ganon. Ang plano ngayon, tita, diretso na naman kami doon sa isang destination na naman, no? Pero naisip ko, hala, may trabaho man si Uncle ng alas 3, paano na si Inday Astrid doon? So, sabi ko, cool ba? Yung may puntahan pa kami ba? Parang saya-saya talaga dito. Sabi ni Uncle, sige lang, diretso lang. O, padayon sa iyong, dyan, kalipay. Iwanan niya lang daw si Inday Ashley dun sa kapatid niya na babae. Buti na lang talaga. Mabait ang aking sister-in-law. Kung hindi, hindi talaga ako mabait sa kanya. Mabait man kasi ako, tsaka hindi busy yung aking sister-in-law ba. Kaya sabi niya, okay lang na bantayan niya si Astrid. Mag-uwi lang daw ako hanggang magkaralupog na ako sa kakapoy. Mga trader talaga sila. But of course, joke lang yun kasi gusto nila talaga mag-enjoy ako, tita. Kasi minsan na ako maglabas sa aking kuweba. Kasi sabi nila, pag lumabas ka na talaga, hindi ka magmadali ng uwi. Kung bata mo man lang ang problema mo, kami nang bahala dyan, kay mag-movie lang daw sila. So, enjoy naman kami niya ni ate Pero sabi ko kay ate, magbalik kami dito next time, dalahin namin si Inday Astrid, magdala kami ng board ba, tsaka magpadulog-dulog kami dyan. If you are watching my video at tsaka andito ka sa Australia, ano pang inantay mo, tita? Magpunta ka na dito sa amin sa Port Lincoln. Andito kami sa South Australia. Dito marami mga sand dunes, tita, hindi lang dito sa Port Lincoln, meron din sa Coffin Bay at saka mga kalapit na mga places, no? Ma-enjoy mo talaga, tita, hindi masyado malayo sa town center. Bongga. So, pag ikot-ikot mo dito, ang dami kang mga pasyalan. Punta ka sa mga national park, punta ka sa mga kadagatan, ang ganda, hindi talaga sulit talaga ang pasyal mo dito sa amin. Sabihan mo lang ako kung andito ka kay... samahan kita Ang ganda ng dagat, blue na blue. Kaso nga lang, very bad ang weather. Ang lakas ng hangin, no? Kaya very maisog ang mga balud-balud. Ang ganda talaga for surfing. So, ang tawag sa lugar na ito dito, tita, is ng Sleaford Bay. Ayan. So, nag-play lang konti yung mga bata. At saka pagkatapos niyan, tita, nag-impake na din kami ng pauwi. Nag-picture-picture muna, as usual. So, hapon na din. At saka makita mo talaga, tita, na medyo pabagsak na yung ulan. So, kailangan na namin umuwi. At saka ako may obligasyon. Alam niyo naman ang mga obligasyon natin kay Lola na puti, no? So, pag-uwian na namin ng lahat, tita, di sunod-sunod na yan siya. Kanya-kanya na ng uwian. Wala nang antayan. Huli na ang lahat, tita, naisipan namin na wala pala kami nakapag-sharon. So, umuwi ako ng bahay na marami akong dala ng mga luto ko. Hindi man nila kinuha. So, nagluto pa ako ng kay Lola na hapunan, tita. May chicken na honey mustard dyan, tsaka may konting rice sold ng Lola namin. Tsaka nagpunta pa kami ng hospital yan pagkatapos kay nagpa-check up kami kay Astrid mo.